hatid namin sa inyo ang pinakamainit na balita serbisyo. Para sa mga kapamilya natin sa Middle East. At narito ang ulo ng mga balita. Mga kaanak ng OFW na umunoy nag-suicide sa Dubai. Naniniwalang may foul play na nangyayari. Bangkay ng welder sa Doha, Qatar, inabot ng mahigit isang buwan bago na pauwi sa Pilipinas. OFW at Embahada, nagtulong-tulong. 40 Pinoy at Malaysian bikers nanawagan ng kapayapaan sa Sabah. PSC-TV ad ng COMELEC at PSA voter registration o voter education inilarga. Kampanya ni Brother Eddie Villanueva umusad sa Alcobar. At cake at cupcakes ng dalawang Pinay patok sa Riyadh. Foul play ang nakikitang dahilan ng isang pamilya sa pagkamatay ng kanilang kaanak na OFW sa Dubai na umunoy nag-suicide. Lumalabas kasi na bago umano tumalon mula sa isang gusali ang biktima ay naglaslas muna ito ng lalamunan at ilang beses na nagsaksak sa sarili. May ulat para sa balitang Middle East, Nico Pao. Hindi makapaniwala si Maricel Pagayan sa kinahinatnan ng kanyang kapatid na si Alona na bangkay na nang umuwi mula sa Dubai. Naglaslas daw ito sa kamay at leeg at nagsaksak sa sarili bago umano tumalon mula sa 5th floor ng isang gusali. Ayon sa Dubai Police, nagpakamatay si Alona. Sabi naman ng recruiter, posibleng na homesick ang biktima. Pero duda ang pamilya lalo't 5 araw pa lang si Alona sa Dubai bilang domestic helper. Grabe naman po yung sinapit ng ate ko rin. Kasi hindi ko namin ilakala ganun yung aabutan niya doon. Kinursundan nila ang report dahil may bakas ng dugo sa banyo na pinanggalingan ni Alona. Pero malinis na ang pinagdaanan niya hanggang kung saan siya umano tumalon. Hindi rin sinasabi sa kanila kung sino ang employer ni Alona at kung saan siya tumutuloy. Nangarap lang po si ate na maging maganda po na bukasan yung pamilya niya. Pero ito na po yung kinahinatnan. Dahil dito, pinasailalim nila sa re-autopsy ang bangkay ni Alona. Sinisisi naman ng grupong partido ng manggagawa kung bakit pinayagan ng DFA na i-deploy ng isang agency si Alona na wala namang malinaw na detalye. Baka naman pagdating ng OFW doon, walang makain doon sa bahay na titirhan ng kanyang employer. Responsibility lahat ng agencies to. Sinuspindi na ng DFA ang recruitment agency habang pinipilit pang makuha ang iba pang detalye ng kanyang pinagtrabahuan. Nico Bawa, ABS-CBN News. Isang OFW na namatay sa Qatar ang inabot ng mahigit isang buwan bago na iuwi ang bangkay sa Pilipinas. Hindi kasi mahagilap ang kumpanyang pinapasukan niya, kaya nangalap ng pera ang mga kababayan para may uwi ang kanyang bangkay. May balitang Middle East, si Delphine Montenegro. Inabot na mahigit isang buwan ang labi ni Jimmy Nemencio Braga, tubong Cebu, 34 years old at 3 taon katrabaho bilang welder pipe fitter sa dating kumpanya. Pagdudugo sa loob ng utak at biglaang pagpalya ng kanyang bato ang kinamatay ni Braga. Sabi ng office mate ni Braga na si Paul Delgado, palaging dinadaing ni Braga problema sa Pilipinas at sa kumpanyang pinapasukan. Sobrang na-stress si Braga na nag-isanhin ng pagtaas ng kanyang dugo at pagputok ng kanyang ugat sa utak. 19 na alas 12 na midnight. Yun inatake siya. Doon na siya kasi napakalahak may stroke na nun. Hindi na siya makagalaw sa ano. Okay. Tapos yun, nandun na sa hospital, doon na siya. Pag kinamagahan, napuma na siya. Hindi na siya gumising. Declare siya, dineclared siya na death. Nalugi ang kumpanyang pinapasukan ni Braga at matagal nang hindi nag-operate o kaya't hindi maiuwi ang kanyang bangkay. Mahigit 8,000 reals o 90,000 pesos ang kakailanganin para maiuwi si Braga. Kaya yun, nagpapatulong na kami sa embassy na may padala sa Pilipinas. Yun ang gusto nila na sana matulungan sila na maipadala sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng isang social networking site, nanawagan ng tulong ang mga kaibigan ni Braga. Umaksyon din si Vice Consul Melvin Almunguera para mapadali ang mga papeles ni Braga. Ipinapaabot ng mga kapamilya at kaibigan ni Jimmy Braga ang kanilang taos-pusong pasasalamat sa lahat ng mga tumulong sa pagpapauwi ng labi ni Braga sa Pilipinas nitong April 1. Nagbabalita sa Middle East, Delphine Montenegro, Doha, Qatar. Sakay ng kanilang mga bikes, nagkaisa at lumarga mga Pinoy at Malaysians sa Qatar para manawagan ng kapayapaan sa Sabah sa kanilang Ride for Peace. Yan po ang balitang Middle East ni Jeline Paculay. Sama-sama nagbisikleta ang may apat na Pinoy at Malaysian expats sa Qatar sa kanilang Ride for Peace. Panawagan nila, kapayapaan. Let's enjoy this one. Again, let's wait for each other.
And let's ride for peace. Noong February 12, pinasok ng Royal Forces ng Sultanato ng Sulu ang Lahad Datu Sabah para buhayin ang pag-angkin sa teritoryo. Sa Ride for Peace, ipinakita ng mga Pinoy at Malaysian ang pagkakaibigan at pagkakaisa para sa kapayapaan. Sabay-sabay silang umalis sa starting point. Naghintayan at nagsuportahan kung sila ay pataas at pababa na ng trail. Nasubukan ang higpit ng kanilang samahan ng maaksidente ang isa sa kanilang kapwa biker. May hamon ng Tadjak at Malaysian mountain bikers sa Qatar sa dalawang bansa na nasa gitna ng pagsubok. We hope that two governments, Philippine as well Malaysian government, will work on something to find out the way to solve this, to end this war or conflict. Filipino at Malaysian biker para sa kapayapaan sa Sabah. Sana magkaroon ng magandang resolusyon para matapos na po ang gulo sa Sabah, Malaysia. Kaya naman na-inspire ang mga lumahok sa Ride for Peace. And we hope for peace in Malaysia and also Philippines. Thank you so much. We need to do it on a daily basis or weekly basis. I think it's good. Nagbabalita sa Middle East, Zenlin Takleb, Doha, Qatar. DFCTV ad ng COMELEC at DFA Voter Education, inilarga. At kampanya ni Brother Eddie Villanueva umusad sa Alcobar. Yan at iba pang mga ulat sa pagbabalik ng Balitang Middle East. Sa pagpapatuloy po ng ating pulso ng OFW, narito ang ating question of the week. Solusyon ba ang pagsasabatas ng diborsyo sa Pilipinas sa hiwalayan ng mga mag-asawa? Narito po ang sagot ng ating mga ka-FB. Para po kay J.R. Garcia, hindi solusyon ang divorce. Bagkus ay lalo lang itong magiging dahilan ng pagdami ng naghiwalay at nasisirang pamilya. Ang pinakamagandang paraan ay ang pagtataguyod ng mga magulang na maging mabuting halimbawa sa kabataan at maging huwaran bago pasukin ang pag-aasawa. Tayo lang ang bansa na pagdating sa pagpapakasal ay napakasagrado. Pero para kay PJ Villafal, pwede kung nagpapatayan na. Ha? Approve din si Joe Frank Cano. Yes, kaysa naman matali sila sa buhay na ayaw nila. Practicality wise. Paalala naman ni Jerome Flordelin Kemp na susulat sa libro ng Malakay 2, verse 16, sapagkat aking ginapopuotan ang paghihiwalay, sabi ng Panginoon. At Matthew 19, verse 6, ang pinagsama nga ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Sabi po naman ni Juby Casas, paboryan sa mga babaero at lalakero. Para kay Rico G. Pagyodyan, it's useless to live with someone who is abusive or makes your life miserable. But on the other hand, I don't think running to the divorce court at the first sign of trouble is the answer either. When you have tried to work it out and it just won't work, then yes, it is time for divorce. Komento po naman ni Denise de la Cruz, ha 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 ha, kanina hu, ngayon ha 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 ha. Ang daming kabit at nangangabit na mga nagko-comment, gustong-gusto nila ng divorce. Paniwala naman po ni Ricky Jones, everybody deserves a second chance. Sabi naman ni Jojo Flores Sarceno, bato-bato sa langit, ang kamanay huwag magalit, baka mga pari ay pumiri. At para naman po sa darating na linggo, ang ating pong question of the week ay, kung gustuhin nyo bang magkaroon ng pribilehiyo na maging citizen ng Saudi Arabia? Nangampanya na ang mga taga-suporta ni Brother Eddie Villanueva sa pagkasenador sa Alcobar, Saudi Arabia. Pero may naniniwala hindi pa siya hinood para sa Senado. Yan po ang Balitang Middle East ni Florence Cadarus. Tulad sa Pilipinas, ramdam na rin dito sa Eastern Saudi ang parating na eleksyon. Inilunsad kamakailan sa Alcobar ang Bagong Pilipinas Party at Brother Eddie sa Senado Movement para ikampanya si Brother Eddie Villanueva sa Senado. Tiwala ang mga taga-suporta ni Villanueva na siya ay karapat-dapat sa Senado dahil sa kanyang hangaring magkaroon ng pagbabago sa Pilipinas. Siya lamang po ang may brave heart na kung saan ang tunay na pagmamahal niya po at patriotism niya sa ating bansang Pilipinas
ay nais na pong maiangat at magkaroon po ng tunay na pagbabago ng ang ating pong bansang Pilipinas. Maka-Diyos, makamasa, pro-education si Villanueva at isusulong daw niya ang ekonomiyang progresibo na lahat ay makikinabang. Sa kanya pong slogan ito na walang iwanan sa umangat na bayan, nais po ng ating minamahal na si Brother Eddie na yung pong mga nasa gigilid na ito, ang mga tao, kapuspalat ay maisama po sa pag-angat ng ekonomiya ng ating minamahal na bansa. Pero may kumikwestiyon sa kakayahan ni Villanueva at dapat daw sa Kongreso muna siya tumakbo. Si Brother Eddie Villanueva kasi, kumbaga, ang expertise niya is more on religious. Hindi pa siya nasusubukan sa political side. So, siguro, para sa akin, hindi pa siya para sa Senado. Siguro, kung sa Kongreso muna siya tatakbo para magkaroon muna siya na experience as mambabatas, pwede pa siguro siya. Mayroon namang boboto para sa mga bagong politiko at mga dating politiko. Sa dating eleksyon, rubuto ako ng mga bagong mukha para magkaroon ng bagong idea at tatapang sa Senado. Katulad nila Grace Poe at Risa Contiveros. Para sa akin, naniniwala pa rin ako sa kakayahan ng mga dating politiko, yung mga subok na, yung mga marami na nagagawang batas sa Senado, kagaya nila Gordon, si Subiri, si Onasan, Magsaysay, at saka yung isa pang mga dating veterano na marami na sila na ipapalakan na isasabatas. Ang isang buwang botohan ay magsisimula sa April 13 hanggang May 13 na gaganapin sa International Philippine School in Alcobar o IPSA. Nagbabalita sa Middle East, Florante Catanos, Alcobar, Saudi Arabia. Sinodo pa ng COMELEC at DFA ang kampanya para makaboto ang pinakamaraming OFW sa buong mundo na halos 1 milyon mula April 13 hanggang May 13 sa buong mundo. Inilunsad ng dalawang ahensya ang TV campaign ad para sa voter education. May report para sa Balitang Middle East si Jerome Padriquez. Sina Ted Filon, Maan Macapagal, Atom Arroyo at kapamilya stars Robbie Domingo at Kim Chiu ang mga bagong mukha ng latest voter education TV ad ng TFC. Your vote is our future. Information drive ito para sa halos 1 milyong Pilipino overseas voters na boboto mula April 13 hanggang May 13. Mahigpit na ipinapaalala rito na ang mga posisyon sa pagkasenador at party list representative lang ang isusulat ng mga botante sa kanilang balota. Itinuturo rin kung paano bumoto tulad ng personal voting, postal voting, at automated election system o AES, saan boboto kung personal voting at mga ahensya ng gobyerno na pagtatanungan kung may aberya o kalituhan. Nauna nang lumabas ang overseas voting TV ad ni Boy Abunda, Pokwang, Eric Santos at Randy Santiago noong 1 taon. Bukod sa information drive ng COMELEC at DFA, nakatulong ang overseas voting TFC ad sa paglaki ng overseas voter registrants. Halos 1 milyon ang patala sa overseas voting 2013. Mas malaki sa mga nagdaang halalan noong 2004, 2007 at 2010. Dahil sa worldwide reach ng TV ad, tinatayang mas lalaki din ang voter turnout sa darating na botohan. Paalala lang ng COMELEC, tiyaking nasa registered list of voters ang inyong pangalan, tama ang lahat ng inyong entries tulad ng spelling ng inyong pangalan, home o postal address para hindi magkaproblema sa pagpapadala sa inyo ng electoral ballot kung postal voting ang paraan ng inyong pagboto. Make your voice be heard. Para sa Balitang Middle East, Jerome Padriquela. Charity Gold para sa mga sinalanta ng bagyo lumarga sa Oman at cakes at cupcakes ng 2 Pinay patok sa Riyadh. At iba pa mga ulat sa pagbabalik ng Balitang Middle East. Daw at magaling na ihahabol din. Ito po ang paniwala ng mga miyembro ng Philippine Golfers Association sa Oman. Kaya nagsagawa sila ng kauna-unahang Ambassador's Cup para sa mga nasalanta ng Bagyong Pablo sa Davao Oriental. May Balitang Middle East si Rowan Soldeville. Ang Katiil ang isa sa mga probinsya sa Davao Oriental na grabing napinsala ng Bagyong Pablo noong nakaraang taon na pumitil ng halos 1,000 katao at mahigit 1 milyon ang nawala ng tirahan. Karamihan sa mga taga-Katiil ay hindi pa rin nakaka-recover sa kanilang sinapit
Dahil dito, nag-organisa ng 18-hole golf tournament para sa First Ambassadors Cup ang Philippine Golfers Association of Oman na sinuportahan ng Land Bank of the Philippines. Naisipan din namin mag-organize ng isang charitable tournament na para makatulong kami doon sa mga sinalanta ng Bagyong Pablo last December. Pangunahin nilang tutulungan ng mga taga-Katiil sa Davao. Sa isang golfer namin, si Mr. William Acevedo, nagkausap kami at humingi siya ng tulong kung paano kami makakapag-organize o makaka-raise ng fund para sa kanyang mga kababayan. Sa pangunguna ni Ambassador Joselito Jimeno, mahigit 40 golfers mula sa iba-ibang lahi ang lumahok. Ito po yung isa sa paraan para makatulong naman po ako kahit paano sa mga nasalanta sa atin sa Pilipinas. Sa bawat palo ng bola, dama ng bawat isa ang saya dahil alam nilang marami silang matutulungan sa Katiil. Natutuwa po ako na nagkaroon po ng First Ambassador Cup dito sa Oman. Maganda po kasi po nade-develop po yung pakikipagkapwa natin, which is nakikita rin po yung galing ng mga Pilipino sa paglalaro ng golf. Dahil sa suporta ng ating mga kababayan at ibang lahi, nakalikom ng mahigit 300 reals ang ating mga kababayan upang matulungan ang mga kababayan natin na nasalanta ng Bagyong Pablo sa Pilipinas. Pagkatapos ng isang araw na torneo, tinanghal na kampiyon si Eddie Castro laban sa 40 kalahok. I'm really surprised, and I would like to take this opportunity to thank you all. Kinilala ng embahada ang naging ambag ng sponsor sa tagumpay ng torneo. Napasalamat ako sa Philippine Golfers Association at sa mga sponsors sa First Philippine Ambassadors Cup. Ang na-raise na pondo ay ibibigay sa mga nasa Nagbabalita sa Middle East, Rowan Soldevilla, Muscat, Oman. Mabenta ang mga cupcakes at cakes na lutong bahay ng dalawang Pinay home bakers sa Pinoy community at sa ibang lahi sa Saudi Arabia. At bakit nga naman hindi? Masarap na, mura pa. Sampulan po natin yan sa Balitang Middle East ni Zaria Alamado. Swak na swak sa panlasa ng mga Pinoy at ibang lahi ang cupcakes ng dalawang Pinay sa Riyadh. Mula sa packaging, lasa at presyo ay wala raw panama ang naglalakihang bake shop sa syudad. Kwento ni Cesar Perez, isa sa nakakaaliw niyang produkto ang cupcakes for baby shower. Baby showers na para papag-guest nila sa mga guests yung gender ng babies. So once na nag-bite sila sa cupcake, they will see if it's pink, it's a girl, if it's blue, yun. 2009 nagsimula si Cecil sa business na ito. Habang nasa bahay siya at nag-aalaga ng pamilya ay kumikita siya ng maganda. Ang pinakasangkap daw niya ay cooking with love. Pinasyalan din namin si Shelo at ikinwento niyang suportado siya ng kanyang kabiyak na Saudi national na taga-deliver ng orders sa mga customers. Nag-uumpisa pa lang sa business si Shelo pero mabilis siyang nakilala sa kanyang stylish packaging. Malinamnam ang kanyang French macaroons, cream puffs at sans rival na kasing lasa ng gawa sa commercial bake shops pero higit na mura ang presyo. Self-study lang. Siguro nandito talaga sa akin yun na gusto ko yung ginagawa ko. So, kaya medyo may excel naman so far. Na-feature ang mga gawa ni Shelo sa sikat na Riyadh Connect website dahil maraming ibang lahi na raw ang kilala siyang home-based baker. Tayo na sa investment stage, kailangan bumili ng mga supplies. Kasi ang ginagamit ng mga supplies coming from the States or from Europe. Philippines. Oo, kasi dito very limited nga lang sa Saudi yung mga ingredients. So kung gusto mong maganda yung end product mo, import ako ng galing sa ano. Kaya hindi naman mahal yung products ko, pero at least nasa range naman na competitive. Parehong kasama ang free delivery sa produkto ng Shell Sweet Treats at Dolce Cecilia. Suportado raw ng pamilya ang pinaka-ingredient para tumaga sa home-based negosyo. Nagbabalita sa Middle East, Zaria Alamada, Riyadh, Saudi Arabia. At dito po nagtatapos ang isa na namang edisyon ng mga balita at serbisyo para po sa mga kababayan natin sa gitnang silangan. Para po sa inyong mga komento at mensahe, mag-email lang sa bmb@abs-cbn.com.
Bisitahin din po ang fanpage ng Balitang Middle East sa Facebook. Samahan niyo po ulit kami sa susunod na linggo dito po sa inyong nag-iisang boses at kapalitan. Paagapay at tunay na maaasahan. Balitang Middle East. Salamat. At magaling na ihahabol din. Ito po ang paniwala ng mga miyembro ng Philippine Golfers Association sa Oman. Kaya nagsagawa sila ng kauna-unahang Ambassador's Cup para sa mga nasalanta ng Bagyong Pablo sa Davao Oriental. May balitang Middle East si Rowan Soldevil. Ang Katiil ang isa sa mga probinsya sa Davao Oriental na grabing napinsala ng Bagyong Pablo noong nakaraang taon na kumitil ng halos 1,000 katao at mahigit 1 milyon ang nawala ng tirahan. Karamihan sa mga taga-Katiil ay hindi pa rin nakaka-recover sa kanilang sinapit. Dahil dito, nag-organisa ng 18-hole golf tournament para sa First Ambassador's Cup ang Philippine Golfers Association of Oman na sinuportahan ng Land Bank of the Philippines. Naisipan din namin mag-organize ng isang charitable tournament na para makatulong kami doon sa mga sinalanta ng Bagyong Pablo last December. Pangunahin nilang tutulungan ang mga taga-Katiil sa Davao. Sa isang golfer namin, si Mr. William Acevedo, nagkausap kami at humingi siya ng tulong kung paano kami makakapag-organize o makaka-raise ng funds para sa kanyang mga kababayan. Sa pangunguna ni Ambassador Joselito Jimeno, mahigit 40 golfers mula sa iba-ibang lahi ang lumahok. Ito po yung isa sa paraan para makatulong naman po ako kahit paano sa mga nasalanta sa atin sa Pilipinas. Sa bawat palo ng bola, dama ng bawat isa ang saya dahil alam nilang marami silang matutulungan sa Katiil. Natutuwa po ako na nagkaroon po ng First Ambassador Cup dito sa Oman. Maganda po kasi po nade-develop po yung pakikipagkapwa natin, which is nakikita rin po yung galing ng mga Pilipino sa paglalaro ng golf. Dahil sa suporta ng ating mga kababayan at ibang lahi, nakalikong ng mahigit 300 reals ang ating mga kababayan upang matulungan ang mga kababayan natin na nasalanta ng Bagyong Pablo sa Pilipinas. Pagkatapos ng isang araw na torneo, tinanghal na kampiyon si Eddie Castro laban sa 40 kalahok. I'm really surprised, and I would like to take this opportunity to thank you all. Kinilala ng embahada ang naging ambag ng sponsor sa tagumpay ng torneo. Napasalamat ako sa Philippine Golfers Association at ng mga sponsors First Philippine Ambassador's Cup. Ang na-raise na pondo ay ibibigay sa mga nasa Babalita sa Middle East, Rowan Soldevilla, Muscat, Oman. Mabenta at cakes na lutong bahay ng 2 Pinay home bakers sa Pinoy community at sa ibang lahi sa Saudi Arabia. At bakit nga naman hindi? Masarap na, mura pa. Sampulan po natin yan sa Balitang Middle East, ni Zaria Alamado. Swak na swak sa panlasa ng mga Pinoy at ibang lahi ang cupcakes ng 2 Pinay sa Riyadh. Mula sa packaging, lasa at presyo ay wala raw panama ang naglalakihang bake shop sa syudad. Kwento ni Cesar Perez, isa sa nakakaaliw niyang produkto ang cupcakes for baby shower. Baby showers? Na para papag-guest nila sa mga guest yung gender ng babies. So once you nag-bite sila sa cupcake, they will see if it's pink, it's a girl, if it's blue, yun. 2009 nagsimula si Cecil sa business na ito. Habang nasa bahay siya at taga-alaga ng pamilya ay kumikita siya ng maganda. Ang pinakasangkap daw niya ay cooking with love. Pinasyalan din namin si Shelo.
At ikinuwento niyang suportado siya ng kanyang kabiyak na Saudi national na taga-deliver ng orders sa mga customers. Nag-uumpisa pa lang sa business si Shelo pero mabilis siyang nakilala sa kanyang stylish packaging. Malinamnam ang kanyang French macaroons, cream puffs at sans rival na kasing lasa ng gawa sa commercial bake shops pero higit na mura ang presyo. Self-study lang. Siguro nandito talaga sa akin yun na gusto ko yung ginagawa ko. So, kaya medyo may excel naman so far. Na-feature ang mga gawa ni Shelo sa sikat na Riyadh Connect website dahil maraming ibang lahi na raw ang kilala siyang home-based baker. Tayo na sa investment stage, kailangan bumili ng mga supplies. Kasi ang ginagamit ng mga supplies coming from the States or from Europe, Philippines. Oo, kasi dito very limited nga lang sa Saudi yung mga ingredients. So kung gusto mo maganda yung end product mo, import ako ng galing sa ano. Kaya hindi naman mahal yung products ko, pero at least nasa range naman na competitive. Parehong kasama ang free delivery sa produkto ng Shell Sweet Treats at Dolce Cecilia. Suportado raw ng pamilya ang pinaka-ingredient para tumaga sa home-based negosyo. Nagbabalita sa Middle East, Zaria Alamada, Riyadh, Saudi Arabia.